Good evening po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is March 5, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Lyceum of the Philippines, sa may University Manila, Moralia, Barangay 658 Intramuros, Manila. At dadalhin po natin yan sa may dali lang Santras Park View, sa may Natividad Lopez Street, Barangay 659, Ermita, Manila po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin sila. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan po habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Data locations of our locations then based on the confession admissions of the three, they are pointing to China. Kasama raw sa mga impormasyon at datos na ibinigay sa China ang mga operasyon sa West Philippine Sea, lokasyon at maging ang mga listahan ng mga Navy personnel na kasama sa misyon. What remains is that they're able to access sensitive information and data, and that is what they gave. So operational security has been Araw na sa danger level ang heat index. Nakatuto si Mark Salazar. Natabok na ba ang lahat para sa Beach 5 trending? Sikat, buliwig, because the heat is on. Pero sa Coron, Palawan, literal na heat index ang nararanasan. Sa tala ng pag-asa, ilang araw nang nasa danger level ang 42 degrees Celsius na heat index doon. Simula nung March 3, 42 sila consistent sa kanilang forecast namin para sa heat index. Coron is a beach area, so maaaring dahil sa, alam mo naman ang dagat, nagre-reflect naman nire-reflect niya yung sa mainit na kapaligiran. At sa kanilang monitoring, Coron ang unang nagparamdam ng tuloy-tuloy na alinsangan nasa danger category. Pero ang 42 degrees na naitala ay pwedeng nasa cooler area pa. Ibang level pa ng init kapag nasa dagat at beach ka. Solar radiation. So mas nagre-reflecto ng radiation sa kapaligiran natin. Ganon din yung mga buhangin na mainit din. Tapos kung wala naman mga puno para magkaroon ng kumbaga mas makulimlim na kapaligiran, at kung mahina din ang hangin, yung mga bugan ng hangin, ay maaaring makadulot ito ng mas mataas yung relative humidity o yung alinsangan. Maaaring mas mainit pa yung mararamdaman nila. So, ito yung nagbibigay tayo ng category na maaaring makaranas sila 42 to 50 degrees Celsius, ganon. Yung range ng temperature na maaari nilang maranasan. Kapag nasa danger category ang heat index, pwede kang makaranas dito ng exhaustion, pagkahilo, pagsusuka, at minsan pagdurugo ng ilong. Ito kasi ang klimang ang init-init pero hindi ka naman pinapawisan. Nararating yung tubig sa katawan mo, kaya ang alinsangan ng pakiramdam mo, hindi mo mailabas yung pawis mo. Kasi nga maalinsangan na sa kapaligiran mo. Kumbaga saturated na. Pinakamataas ang damang init mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya ang taunang payo ng DOH, manatili sa lilim sa mga oras na yan, palaging hydrated at magsuot ng preskong damit. Kung nasa outing o nasa labas, palaging alagaan ang pakiramdam ng nakatatanda at yung masyado pang mga bata. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Emosyonal na humarap si Caloocan Representative Egay Elites sa GMA Integrated News kaugnay sa pagkaalis niya ng Senior Minority Leader. Ang edisyon ni Elites, ni House Majority Leader Sandro Marcos
Marcos ang nasa likod nito dahil sa umunoy kanyang pambabatikos sa gobyerno. Nakatutok si Darlene Carr. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Eriste. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang magiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng taas. Sabi niya, okay lang kasi alam ko na naman, matagal na kasi laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabatiko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita. Sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Bojiti, nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para sa yung anti-political dynasty, ano yan, matagal ko na yun. Advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung presidente. Sabi ko, hindi ba yun? Yun. Malalim mag-isip. Tulong yun. Itinanggi ni Libanan na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay distinguished colleague Erice that I think you see this coming. Ibig sabihin, tinangkop na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Kung sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenaryo. Hindi po pinalitan ng ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay taganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Umalad din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please hear us, the majority. Papayag ba ang minorya na sabihin tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not broadcast into the problem of your election of office. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basta sa pagiging mga opisyal kahit ng minorya. Alam niyo yun, imposible. Tagal-tagal ko na congressman. Hindi alam. Kung ganyan yung sinasabi ni Sir Narian, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent. Hindi independent. Matigas lang ulo. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Get ready dahil sa parating na sa mga tinihan this April 15 ang sumpang magbabaliktad sa lahat sa upcoming horror movie Podcast ang cast. May tayo sa mga manonood. Aking chika kay Aubrey Carampel. Perfect for sale. Para naman mas mainit pa yung summer ng mga kapuso natin. Nilagyan natin ng konting sample para mas mag-enjoy kayo sa summer ninyo. Ang kasama niyang kapwa ex-ABB housemate si Charlie Fleming, excited na mabalot
One for the books daw talaga ang experience. Mayo pa niya sa mga manonood ng kanilang pelikula. And definitely recommend praying before you watch the movie. Ito namang si Michael Singer, ibinuking na rin si Anthony na talagang naka-experience ng real takot while shooting. Si Anthony talagang takot na takot sa Oscar. May excited kami doon na napaka-importante. Pero si Anthony, nanginginig siya, bro. I got scared, bro. If you really saw this, you guys have a few meters to the Pero higit sa kanila, may talakit daw na aral ang pelikula, lalo na sa mga Gen Z na mahilig sa social media. Hindi kasi ito yung mga Gen Z sa content creator hanggang saan ang kaya nilang gawin para sumikat. So marami pang kabataan din na makakarinig lalo sa movie. Showing na kung ito hindi nang huwag kang titingin, only in cinema. Obi Grapel, updated showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong web. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking issue. mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutukaling 24 oras. Diyan po. Sa loob, ay, hindi naman po sa Maynila. Kasi mas may hirap po dito. Sa loob na lang po, ma'am. Sige po. Ito po. Kahit dito na lang po ako. Kaya po. Sige. Sige po. Sige po, ingat po. Sige po. Para hindi ma-play sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media accounts. Na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Thank you. Thank you. Yan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.